Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Rohana M. Sangiban and my report is the continuation of Harria's report. First is digital communication. Ito ay tumutukoy sa electronic na palitan ng information gamit ang mga paraan gaya ng email, texting, instant messaging, utilizing cellphone, and etc. For example, kapag nag-message ako sa messenger o nagpapadala ako ng email kay teacher, digital communication na yun kasi gumagamit ako ng technology para makipag-usap. And the second is digital literacy. As a digital citizens, responsibilidad din natin na patuloy na pagbutihin at i-update ang ating kaalaman sa technology. Kailangan din nating makisabay sa mabilis na pagbabago sa digital world at matutong gamitin ng maayos ang mga digital tools at resources. For example, marunong kang gumamit ng Google para mag-search, gumawa ng presentation sa PowerPoint o mag-edit ng documents sa Word. Meaning, may digital literacy ka kasi alam mong gamitin ang mga digital tools sa tamang paraan. And the third, digital etiquette. Tumutukoy naman ito sa tamang asal o pag-uugali sa paggamit ng technology. Isa ito sa mga pinaka-importanting issue pagdating sa digital citizenship. In short, kailangan nating mag-behave ng maayos at may respeto kapag online. For example, kapag nasa online class ka, dapat nakamute ka kapag hindi ikaw ang nagsasalita para hindi ka makaistorbo sa iba. And the fourth, digital law. Ito naman ay tungkol sa responsibilidad natin sa mga ginagawa natin online. Dahil malawak ang digital world, kailangan ng disiplina, kaayusan at pagsunod sa mga batas na umiiral para mapanatili ang tamang paggamit ng internet at iba pang digital platforms. Example, ang pagdadownload ng pelikula o music nang walang bayad ay labag sa batas o ang pagsunod sa copyright ay bahagi ng pagrespeto sa digital law. Next is digital rights and responsibilities. So, sinasabi dito na bawat karapatan ay may kaakibat na tungkulin at bawat pribilehiyo ay may responsibility. Halimbawa sa Pilipinas, may digital access ang mga tao at may karapatang ibinibigay ng konstitusyon gaya ng right or privacy. Pero kasama rin dito ang responsibilidad na maging maingat at magalang sa online activities tulad ng pagpo-post ng photos and videos, meaning hindi absolute ang digital freedom, may kaakibat itong ethical na obligasyon. Another example, may karapatan kang mag-post ng picture ng outing niyo with your classmate, pero responsibilidad mo rin na itanong muna kung okay lang sa kanila na i-post mo yun. Lalo na kung may mga taong ayaw ng public exposure, kahit na may digital freedom ka, kailangan mo pa rin irespeto ang privacy ng iba. And let's proceed to Lesson 3, Netizenship and Etiquette in Online Communities. So, ano nga ba ang netizenship? Ang netizenship ay pagiging responsable at mabuting miyembro ng online community. Isa itong anyo ng digital citizenship. For example, pagpapakitang respeto sa ibang tao, pag-iwas sa fake news o paninira, pagtulong sa pagbibigay ng tamang impormasyon. And ang netiquette ay kombinasyon ng internet at etiquette, meaning ay ang tamang asal o manner sa paggamit ng internet. For example, gumamit ng magalang na salita or huwag mag-spam o mambuli. So, may 8 tips ng netizenship at netiquette.
Number 1 is protect your reputation. Laging isipin kung paano nakaapekto sa imahe mo ang mga ginagawa mo online. Example, huwag mag-post ng lasing ka o may sinasabi kang bastos, lalo na kung nakapublic ang profile mo, baka makita ito ng pamilya mo or ng mga kakilala mo. Number 2, respect others. Makipag-usap ng maayos at may respeto sa lahat ng online interactions. Example, kapag hindi ka sang-ayon sa isang comment, mag-reply ka pa rin ng maayos, hindi yung nang-aaway or nagmumura ka. Number 3, express yourself clearly and use emotions. I-express ang sarili ng maayos at isipin kung paano tatanggapin ng iba ang mga sinasabi mo. Example, kung may gusto kang sabihin na seryoso, iwasan mo ang palaging pag-joke o pag-prank. Baka hindi maintindihan kung galit ka ba or joke lang. Number 4, remember the intellectual property. Huwag basta-basta mag-copy-paste. Igalang ang copyright at karapatan ng iba sa kanilang gawa. Example, huwag mag-upload ng movie o kanta na hindi mo pag-aari at laging magbigay ng credit kung gumamit ka ng image o quote ng iba. Number 5, check spelling, grammar, and punctuation. For example, kapag nag-message ako sa aking kaibigan, bago ko i-send yung message ko, kailangan ko munang i-check kung tama ba yung spelling or ng grammar ko para maintindihan niya. Number 6, pause before you post. Bago ka mag-share, tanungin ang sarili kung okay ba ito at kung may posibleng epekto sa iyo o sa iba. For example, bago ka mag-post ng rank tungkol sa isang kaibigan, isipin kung mas makabubuting pag-usapan niyo muna ito privately kaysa ipahiya siya sa social media. And number 7, do not share your personal information. Ingatan ang privacy mo. Iwasan maglagay ng sensitive info online. Example, huwag i-post ang buong address, birthday, school ID o bank details mo kahit sa group chat. Baka magamit ito sa scam o identity theft. Number 8, think about who or what you are representing. Tandaan, minsan dala mo ang pangalan ng pamilya, paaralan o trabaho mo kapag online ka. For example, kung isa kang student, iwasan ang mga post na nakakahiya o offensive kasi dala mo rin ang pangalan ng school mo. And that's all. Thank you.